Ang Philippine Neurological Association ay isang organisasyon sa Pilipinas na binubuo ng mga professional neurologists na ang layunin po ay mapabuti ang kalusugan ng bawat Pilipino na nagkakaroon ng problema sa utak o isip at nervous system. Kaya naman po, para bigyan tayo ng detalye sa kanilang mga programa, ay makakapanayan po natin ang presidente ng Philippine Neurological Association na si Dr. Robert Barha at pati na rin ang Board of Governor nito na si Dr. Jonah Handumon. Good morning po and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. This is Profi po together with Audrey. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, ito pong una nating katanungan. Ano po ba yung mga programa na isinasagawa ng Philippine Neurological Association at ano po yung mga pangunahing layunin ng mga programang ito? Good morning po. Ang Philippine Neurological Association ay samahan ng mga neurologists po sa ating bansa, properly trained, at meron po tayong mga adult neurologists at child neurologists. No? Marami po kaming mga awareness campaigns at advocacy projects para maiparating ang neurology sa iba't ibang lugar at iba't ibang sektor ng ating bansa. Meron po kaming Start Them Young project. Ito po ay para sa mga schools. Meron po kaming neurology in the workplace para naman po sa ating mga offices through partnership with DOLE. Meron din po kaming Adapt a Province para po maparating ang neuro sa mga lugar na wala pong doktor na neurologist. At ito pong meron po kaming soon to launch yung teleneurology. At ngayon po ay meron po tayong Neurology and the Grassroots na may explain po ni Dr. Jonah Handumon. Alright, speaking of yung program natin para sa grassroots, I think isa po rito yung pagtitrain sa ating mga BHW or Barangay Health Workers. Paano naman po nakikitang makatutulong ang pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga BHW natin sa pagtutok sa mga taong may problema po sa isipan? Okay, ito ang ating programa para sa mga barangay health workers. Align po ito sa Universal Healthcare na soon ay ipapatupad na. Ito po, ang mga barangay health workers, sila po talaga ang nasa front line, no, sa atin. Sila po talaga nasa barangay, nasa purok. Kaya tinitrain natin sila para may kaalaman, awareness, at mga kung ano-ano yung mga common neurologic diseases. So nitong last week, November 5 to 11, yan ay National Neurology Week with Presidential Decree 263. So since 2016, panahon pa ni President Pinoy, every second week of November, we celebrate the National Neurology Week. This week, 31 municipalities and cities nationwide conducted lay fora to barangay health workers. Ito po yung mga pictures na nakikita nyo mula po sa Ilocos hanggang sa Kulo. At mga around 5,800 barangay health workers po ang na-train po natin. We did lectures on stroke, epilepsy, developmental disorders, dementia, headache, and ang pinaka-popular po yung anxiety and depression in association po with the Philippine Psychiatric Association. Yun po ang ginawa natin. Okay, Doc Robert, ano po ba yung mga konkretong hakbang naman na itinuturo ninyo para mas mapadali yung pag-unawa ng mga barangay healthcare workers sa mga issue ng mental na kalusugan? Okay po. Ang mga barangay health workers po kasi natin ay mga community health organizers, sila po ay health educators, and at the same time po sila po ay healthcare service providers. Sabi nga po ni Dr. Jonah, mga frontliners. So we empower them o pinapalakas po natin ang kanilang kaalaman para po ma-identify nila ang mga taong may neurologic disease sa ating mga communities. Ano po? So, ang idea po is pag una-unang nakita ng ating mga barangay health workers through proper training, ma-identify po nila ang ating mga neurologic disorders. Dr. Robert?
Medyo nawala yung linya pero tuloy-tuloy naman syempre dapat yung maging ganito klaseng programa para sa ating mga BHW. Dr. Jonah, yes, Dr. Robert, you're still there? Can you hear us, Doc Robert? Okay, medyo nagkakaroon tayo ng problema Neurol. sa linya. Okay, pero parang nandiyan pa si Doc Robert, ano? Doc Robert, again, please continue. Alright, balikan natin si Dr. Jonah. Siyempre, hindi po mawala, Dr. Jonah, yung mga challenges sa ganitong klase mga programa. Ano naman po yung mga potensyal na hamon na kinaharap ninyo sa pagsasagawa ng training sa ating mga barangay health worker? Una-una talagang hamon is yung financial support kasi yung logistics na pagdala natin ng mga barangay health workers sa isang lugar para pumunta po sila. So para po matugunan itong hamon na to, we partnered with the local government units para po sila na yung mag-gather ng ating mga barangay health workers, mag-provide po ng kanilang transport to the place and some snacks para sa hopefully we can have a memorandum of agreement with different LGUs nationwide para gawin po ito regularly, like once or twice a year para marami po tayong ma-reach na mga barangay health workers. Well, Doc Jonah, muli po, tinanong ko po to kanina kay Doc Robert, ano, yung mga hakbang po na itinuturo ninyo para mas mapadali yung pag-unawa ng mga barangay healthcare workers sa mga issue ng mental na kalusugan. Okay. Yung lay fora, yung lectures natin na ginawa, yun talaga ang isa sa pinaka-epektibo ding hakbang. No? So, we did lectures na talagang pang-lay, yung maintindihan po nila. And then, bukod pa doon, we have yung para pong gagawin na soon pa gagawin natin, yung parang mga literature na graphic tungkol sa mga na pwede nilang maiuwi at mabasa at maaralan pa sa kanilang mga bahay. So yun po, at saka talagang yung pag-lecture kagaya po nitong mga pictures na nakikita natin sa screen, ito po yung ginawa natin last week sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Alright, Doc, kamusta naman po yung reception ng publiko patungkol po dito syempre sa pagtitrain natin sa BHW? Kasi I understand, of course, the BHW after this, kamusta po yung assessment natin o yung epekto nung pagturo nila dito sa usapin ng mental health? Meron po ba tayo naging pag-aaral or at least tracer kung kamusta po sila after your training? Okay. So meron po tayong evaluation form na binigay na finilapan po nila after the lectures. So 3 oras po yung lecture. And so far, napaka-positive po ng feedback na binigay nila. At saka during the lectures naman, they were very participative. Nagpa-participate, they ask questions. At saka makikita mo yung kanilang eagerness to learn sa mga tungkol sa mga bagay na ito. Marami po silang tanong at nagpa-participate talaga sila during the discussion po, open forum. So parang maganda naman po yung binigay namin yung evaluation form kung nakakatulong ba sa kanila, and majority o halos 100% said yes, malaking tulong sa kanila, yun po yung ginawa natin. Okay, nandiyan na ata uli si Doc Robert. Sir? Morning. Hi, Morning, sir. Yes, sir. Okay, Doc Robert, baka meron pa po kayo ang PNA, baka meron pang panawagan sa publiko para makibahagi sa mga bagay na may kinalaman po sa Philippine Neurological Association. Okay. Sabi nga po na ang mga neurologists ay mga doktor tumitingin sa mga sakit tungkol po sa ating brain, spinal cord, muscles, and nerves. So kung kayo po ay may karamdaman na sa tingin natin ay related po sa mga ito, lumapit lang po sa malapit yung neurologist. At kung wala pong neurologist sa inyong area, sa pinakamalapit pong doktor. Handa pong makipagtulungan ang neurology, ang PNA,
sa ating government para maiparating po ang neurology sa buong bansa. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi ng impormasyon sa amin patungkol sa inyong mga programa. Partikular na po sa Brain Health for All, Empowering the Grassroots, Dr. Robert Barha at Dr. Jonah Hadumon. Muli, maraming salamat po at more power and success para sa inyong asosasyon. Thank you. Thank you so much. Thank you.